Isang babae ang nagising sa ibabaw ng kama kasama ng isang hindi kilalang lalaki. Sa labis na kahihiyan na magbunga ang gabing yun, naghanap ang babaeng ito ng lalaking tatayo bilang ama ng anak niya. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Rainali Isguera, anak ng isang kilalang business tycoon. Lingid sa dalaga na ang lalaking naka one night stand nito ay kilala ng kanyang buong pamilya, si Matthew Santana. Kailan matutuklasan ng dalawang gabing namagitan sa kanila? Napamura si Rainali nang makitang wala siyang kahit na anong suot katabi ng isang lalaki at muli siyang napamura nang sumigid ang kirot sa gitnang bahagi ng katawan niya. Sapo ang sintido ng tumayo dahil pati iyon ay makirot din. Lasing nga pala siya kagabi, galing sa party ni Winona, her cousin. But wait, paano siya nakarating sa isang hotel kasama ang lalaking hindi niya kilala? At bago pa magising ang lalaking kasama niya sa silid na yon, nagkukumahog na siyang bumangon at isa-isang pinulot ang kanyang nagkalat na mga damit. Hindi na siya nag-abala pang tignan ang kung sinong kasama niya sa kwarto. Nang makapagbihis sa banyo, daig pa niya ang nagnanakaw na ingat na hindi makalikha ng ingay. Bitbit ang mamahaling sandals na lumabas ng pinto, sapo ang dibdib sa pag-aalalang magising ang kasama magdamag. Thanks God. Usal pa niyang napasandal sa pinto at kinalma ang sariling kaba. Sa taxi ay pilit hinalungkat sa kailaliman ng kanyang utak ang nangyari bago siya sumama sa isang estrangherong lalaki. At napapikit siya nang kumirot muli ang kanyang sintido na kahit anong pilit alalahanin ang nangyari kagabi, wala siyang maalala. Ganun ba talaga siya kalasing? Hello? Iritable ang boses niya nang sagutin ng kanyang cellphone. Si Winona iyon na makailang beses nang tumawag. My God, Cass! Hinahanap ka ni na tita. Kagabi ka pa hindi umuuwi. Nagpatawag na sila ng pulis. Nasaan ka ba? Pwede bang umuwi ka na? Exaggerated ang boses nito sa kabilang linya. What? Exaggerated niyang tanong. Tsaka niya lang nakitang kagabi pa tumatawag ang daddy niya at napakarami nitong miss call. Kaya naman pala ganoon na lamang ang pag-aalala nito sa kanya. Pagdating sa bahay, nakita nga niya na may mga pulis. Umiiyak ang mom niya habang ang kanyang ama, kalmado pa kung hindi siya nalingon ng papasok sa malawak na gate. Rainali anak! Humagulgol ang kanyang ina pagkakita sa kanya. Nag-alala kami ng daddy mo. Akala namin may nangyari ng masama sa iyo. Yakap-yakap na siya ngayon ng kanyang ina. San ka ba galing? San ka natulog kagabi? Sinong kasama mo? Daig pa nito ang imbestigador nang sunod-sunod siyang tanungin at naumid ang dalaga. Paano ba niyang sasabihin na nabembang siya kagabi ng isang hindi kilalang lalaki? Lahat ng mga mata sa paligid nakatutok sa kanya. Inaantay siyang sumagot. Maya-maya, sumakit muli ang kanyang sintido kaya nagpaalam siyang magpapahinga muna sa kanyang kwarto. Nagpaalam na rin ng mga pulis, total ay ligtas naman siyang nakauwi sa bahay. Maraming salamat. Ani Mr. Isguera sa mga pulis na agad ding tumalikod. Wala na noon si Rainali sa harapan nilang mag-asawa at nasa kwarto na ito kasama ang pinsan. Lorna, kailangan na nating maipakasal si Rainali sa lalong madaling panahon kay Tyler. Hindi ako papayag na bubagsak ang ating kumpanya ng ganoon na lamang. What if may boyfriend na ang ating anak? Mas lalo tayong mahihirapang kumbinsihin siya. Ani Abner sa asawang si Lorna. Pero Abner, nag-aalala ako. Tsak na hindi papayag si Rainali sa plano natin. Hindi niya kilala si Tyler. Nag-aalalang wika ni Lorna sa kanyang asawa. Wala akong pakailam, Lorna. Pumayag man siya or hindi, basta ang gusto ko bukas na bukas, ipatatawag sina Mr. and Mrs. Condes. Panapos nitong sabi bago tinalikuran ng asawa. Hinabol naman ito ni Lorna ng tingin na nag-aalala sa nararamdaman ng kanilang anak na si Rainali. Kaz, pwede mo bang sabihin sa akin ang nangyari? Sino ang kasama mo kagabi? And what is that? Taas ang kilay nitong tanong na tumikwas ang isang daliri upang ituro ang leeg niya. Napatingin naman siya sa refleksyon niya sa salamin. Buwisit. At bahagyang napamura nang makitang kiss mark iyon. Mabilis niya iyong tinakpan. Nakakainis ang lalaking yun. Talagang nag-iwan pa ng bakas. Kaya pala kanina napansin niyang panay ang tingin ng taxi driver sa leeg niya. Dahil may pulang marka doon.
Wag na wag lang magpapakita sa kanyang lalaki na one night stand niya. Kundi, puputulan niya talaga ito ng espada. Umamin ka nga sa akin, Cass. Sinagot mo na ba si Jameson? Siya ba yung kasama mo magdamag kagabi? Kaya ba hindi ka sumasagot sa tawag ko at sa tawag ni na Tito sa'yo dahil… Nanlaki ang mga mata nitong ibiniti ng sasabihin at malanding nagtakip ng bibig bago suminghap. Alam niya na ang iniisip nito ngayon. Excuse me, hindi ko type yung Jameson nung kulang sa aruga. Okay, gwapo siya pero not my type. Lumukot ang mukha niya nang maalala ang babaerong si Jameson. Mas pipiliin na lang niyang maging matandang dalaga sana kaso heto. Wala na, hindi na siya dalaga. O siya, sige, hindi na si Jameson. Pero sino? At itong malaman, napabuntong hininga siya. Okay, Cass, may aaminin ako sa'yo pero bago yun, mangako ka muna na hindi mo to sasabihin sa iba. Sige, I promise, cross my heart, sabihin mo na. Wala na siyang choice kundi sabihin ang lahat sa kanyang pinsan. Gusto niya ring malaman kung kilala nito ang lalaking nagtangay sa kanya kagabi. Inamin niya rin sa kanyang pinsan na naka one night niya ang lalaking ni Kuko, hindi niya nakita. Ano? Nanlaki ang mga mata nitong napatingin sa kanya matapos marinig ang lahat ng kanyang mga isinalaysay. Hindi rin ito makapaniwala. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Baka mamaya kung ano pang nasabi ng kanyang pinsan. Wala kang pagsasabihan na kahit na sina Tito at Tita. Pero Cass, malaking iskandalo to. Sakaling mabuntis ka, kilala ang pamilyang Isguera. Tsak, trending ka. Nag-iisip ka ba? Kailangang malaman natin kung sino ang lalaking nakasama mo kagabi. Pahila siya nitong itinayo sa kama, pero kumirot ang sentido at gitnang parte ng katawan niya. Anong gagawin mo? Ano pa? Ay di pupuntahan natin ang pinanggalingan mo. Tsak, nandun pa yon. Halika na, magbihis ka't babalikan natin ang lugar na yon. Halos buhati na siya nito patayo sa kama, pero sa halip, humiga siya at gustong matulog. Naiilang na lamang si Winona sa kabila ng pag-aalala para sa pinsan. Maya-maya, tulog na itong hindi man lang naisampa ang dalawang paa sa ibabaw ng kama. Di hindi rin nakapagbihis man lang. Kinabukasan, nagising si Rainali na dala-dala pa rin sa kanyang alalahanin ng nangyari sa nagdaang gabi. Nagmukmuk siya sa loob ng kanyang kwarto. At wala sanang balak lumabas kundi pa siya kinontak ng maid. Ma'am, pinabababa na po kayo't may nag-aantay na bisita sa inyo. Wika ng maid. Bisita? Kunot noon niyang tanong. Yes, ma'am. Nag-iisip siyang nakatingin dito. Nagpaalam naman ng maid sa kanya. At para malaman kung sino ang kanyang bisita, napagdesisyonan na lang ni Riley na bumaba na ng kwarto. Sa sala ay nadatnan niya ang sinasabi nitong bisita. Naroon din ang kanyang mga magulang na halatang nag-aantay sa kanya. Iha, maupo ka, sabi ng kanyang ama. Abala siyang tinignan ang mga bisitang nasa sala. Hindi pamilyar sa kanya ang mga ito. Ganun man, naging mainit ang kanyang pagbati. Sino sila, Dad, Ma'am? Tanong niyang nakatingin sa mga panauhin na agad namang ipinakilala sa kanya ng magulang. Ang mag-asawang Condes kasamang nag-iisang anak na si Tyler Condes. At ipinaliwanag din sa kanya ng mga magulang kung bakit naroon ang mga ito sa kanila. Kasal? Agad niyang bulalas na ikinabigla ng kanyang beauty. Ano ba tong nangyayari sa kanya? Nitong gabi lang, nakuha ng kung sino ang kanyang virginity at ngayon, ikakasal naman siya sa lalaking hindi alam ang halang ng bituka. Ni Hinagip, hindi sumagi sa isipan niyang mangyayari ang magkasunod na trahedya na nangyari sa kanyang buhay. Yes, para sa kanya, trahedya ang manakawan ng pagkababae at maikasal sa hindi niya mahal. Yes, Iha, kasal. Huwag kang mag-alala. Gusto ka ng anak kong si Tyler. Bigla ay nagsalita si Mr. Condes. Napatingin siya sa anak ng dalawa na kanina pa nakamata sa kanya. Nang magtama ang titig nilang dalawa, ay pasimple siyang kinindatan. Kinabahan siya sa ginawa nito at hindi siya natuwa. Mukha itong manyakis. Napatayo siya. I'm sorry, Mommy, Daddy. Hindi ako magpapakasal sa lalaking to. As in no way, never. Galit na saad ni Rainali at agad nag-walk out. Rainali, bumalik ka dito. Hindi kita tinuruan na maging bastos. Hindi pa man nakakalayo ay sumigaw ang kanyang ama. Pero tila walang narinig ang dalaga na agad tinungo ang kanyang silid. Hindi niya na inalamang naging reaksyon ng mag-isawang Condes, lalo na si Tyler.
Mas pipiliin na lang niyang mamatay kaysa magpakasal sa isang lalaking hindi niya kailanman magugustuhan. Pagdating sa kanyang kwarto, hindi pa man nakakaupo, may kumakatok na sa labas ng pinto. Walang iba kundi ang kanyang ama. Galit itong pumasok at pilit siyang kinaladkad palabas upang pabalikin sa sala. Dad, bitiwan niyo ko. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko kilala. Nagpumigla siya sa mahigpit nitong pagkakahawak. Kilala mo ba ang mga taong tinalikuran mo, Reynalí? Sila ang makakatulong sa atin upang hindi bumagsak ng tuluyan ang negosyo ko. Hindi mo naman siguro gugustuhin tumira sa bangketa, hindi ba? Nanlilisik ang mga mata ng kanyang ama. Saglit siyang natigilan nang marinig ang sinabi nito. Kilalang negosyante ang kanyang ama. Matagal itong namayagpag sa larangan ng negosyo. Paanong nangyaring bumagsak ang kanilang kabuhayan? Abner, bitiwan mo ang anak mo! Habang nanlalaki ang mata sa gulat dahil sa sinabi ng kanyang ama, nag-aalalang lumapit naman ang kanyang ina. Agad siyang inilayo mula rito at niyakap. Namumula ang brasong piniga ng kanyang ama, ngunit hindi iyon alintana ni Reynalí. Bagkos mas nag-aalala siya sa narinig na pagbagsak ng kanilang negosyo. Matanda na ang kanyang mga magulang at magandang buhay ang nais niya para sa mga ito. Ngunit hindi niya naman kayang ipagpalit ang habang buhay niyang kaligayahan. Lorna, pwede bang huwag kang makailam dito? Saka na natin pag-usapan ng bagay na to, Abner. Hindi pa handa si Reynalí, kaya hayaan mo kung kumausap sa kanya. Halos maiyak na sabi ng kanyang ina. Tinitigan na muna siya nito bago tumalikod at iwan silang mag-ina sa kwarto. Marahas naman siyang napabuntong hininga bago nag-usisa sa kung paano bumagsak ang negosyo ng ama. Yun pala, nakipagsapalaran itong mag-invest sa isang company pero nalugi lang din at hindi na nakabawi. Kalaunan ay nagsara. Isa ang pamilyang Condes na may pinakamataas na ratings sa negosyo na handang tumulong sa pamilyang Isguera kapalit ng pagpapakasal niya kay Tyler. Dahil nga gusto siya ng lalaki pero ang problema ayaw naman niya rito. Maging ang kanyang ina, nakiusap na rin sa kanya na kilalanin muna si Tyler. Pero isang pagpapasya ang kanyang napagdesisyonan. Lalayo siya, iiwan niya ang mga ito. Hindi niya susundin ang kagustuhan ng mga magulang. Kinagabihan, naghanda siya ng konting gamit sa kanyang pag-alis. Dala niya ang kanyang savings na siyang gagamitin niya sa paglayo, cellphone at ilang pirasong damit. Inintay niya lang na kumalat ang dilim at tumahimik ang buong kabahayan bago siya naglakas loob na lumabas ng kanyang silid, dala ang bag na may lamang damit. Iniwan niya ang isang cellphone niya kung saan kinokontak siya ng mga magulang. Dad, Ma'am, sorry kung bibiguin ko kayo. Pero may pinagdadaanan din ako. Pangako kakayanin kong mag-isa. Mag-iingat kayo parati. Huwag niyo kong alalahanin. Bago tuluyang lumabas ng silid, nag-iwan na muna siya ng sulat para sa mga magulang. Sakali mang pumasok sa kwarto niya ang mga ito, mababasa ang sulat na iyon. Hindi na siya nag-abala pang magbukas ng ilaw sa sala at dahan-dahang pinihit ang siradora. Nang makalabas ng tuluyan ng bahay, tila nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib. Sa ngayon na hindi niya pa alam kung saan siya pupunta. Iisa ang mahalaga sa kanya, matakasan ng kanyang mga magulang. Hindi naman sana niya ito gagawin kung hindi lamang siya pilit ipapakasal sa isang lalaking hindi niya mahal. Miss, saan tayo? Tanong ng taxi driver nang lingunin siya. Sige, idiretso mo lang. Utos niya dahil wala pa siyang naisip na pupuntahan. May address ba ang idiretso na lang? Kakamot-kamot ito sa ulo habang iyon ay sinasabi. Pero mabilis na pinatakbo ang taxi. Magbabayad ako kahit na magkano kung yun ang problema mo. Inis niyang wika sa lalaki. Pagka ganitong mainit ang ulo niya, baka dito niya maibunto ng inis niya. Mabait namang sumunod ang lalaki na hindi na nakapagreklamo. Si Reynalí naman, iniisip kung tama ba ang kanyang naging desisyon na iwanan ng mga magulang sa kabila ng kinakaharap na krisis ng kanilang pamilya. Sa isang dako, tahimik na nakaupo sa kanyang swivel chair si Matthew habang malalim na nag-iisip. Isang linggo na ang nakalipas, simula nang magising siya sa isang silid na nag-iisa at tanging naiwang amoy ng babaeng nakaniig niya at ang bakas ng dugo sa ibabaw ng kama. Sino ang babaeng yun? Katanungang umuukil-kil sa kanyang isipan. Sa sobrang kalasingan, hindi niya na maalala
Basta may babaeng naligaw sa kanyang kotse at tulog. Balak lamang sana niyang ihatid sa hotel ang babae at iwanan doon. Lalo't hindi naman niya alam ang address nito. Ang kaso, masyadong mapang-akit ang babae. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ito ay pakialamanan. Wala sana siyang planong takbuhan ng babae pagkatapos ng ginawa niya dito. Kaso, siya itong tinakasan. "What's up, pinsan?" Bati ng pinsang kapapasok lamang sa kanyang pinaka-opisina. Si Tyler iyon, anak ng kanyang tita Suzanne, kapatid ng kanyang yumaong ama. Kumikinang ang gintong hikaw nito, suot sa kabilang tenga na lumapit sa kanya. Hindi sila masyadong close ni Tyler dahil nga minsan lang sila magkabanding. Busy siya sa naiwang negosyo ng pumanaw na ama, 3 taon na ang nakalilipas. "May problema ba?" tanong niya, base sa nakikitang reaksyon sa mukha nito. "Insan, tinakbuhan ako ng babaeng gusto ko." Umupo ito sa tapat ng kanyang mesa at habang nilalaro ang daliri ay wika nito. Napasandal siya ng maayos sa kanyang inuupuan na hindi makapaniwalang tumingin dito. Wala naman siyang nabalita ang babaeng ginusto nitong hindi nakuha. Mayaman si Tyler, magandang lalaki at habulin ng mga babae. Hindi niya tuloy maiwasang mapatawa ng mahina. "First time kitang nakitang na problema sa isang babae. Wa-epek na ba ang gandang lalaki mo, insan? Sa pagkakaalam ko, isang kindat lang. Sumasama na sa'yo sa hotel ang sino mang gustuhin mo. So anong nangyari kahapon?" Natatawa niyang tanong. Saglit kinalimutan ng sariling isipin. Mukhang pareho silang magpinsan. Tinakbuhan ng babae. "Hindi siya katulad ng babaeng nadadala ko lang sa hotel ng isang kindat. Kas, sobrang na-challenge ako sa kanya. Palagay ko nga na love at first sight ako. I want her, not only in bed, but to be my wife." Eksaheradong sabi nito sa kanya. Seryoso ang mukha nito na unang pagkakataon naging seryoso sa babae. "Okay, kung in love ka sa kanya go na. Kailangan ko ng tulong mo, pinsan. Please find her. Wala akong ibang mahingian ng tulong kundi sa'yo lamang." "Bakit hindi na lang ikaw maghanap, Tyler? Alam mo namang busy ako sa trabaho." Hindi niya lang masabi na may nais din siyang hanaping babae. Yun na ay ang kanyang naka one night. Ang kaso ayaw na lang niyang sumabay sa problema nito. "Una pa man ayaw niya na sa akin. Tatakasan at tatakasan niya lang ako. Kaya dapat ikaw ang maghanap sa kanya at pagkatapos ako nang bahala. Maasahan ba kita, Matt?" Ang totoo, gusto niyang tanggihan si Tyler. Pero wala naman siyang lakas ng loob. Napakunot pa siya ng noo matapos nitong mag-abot ng isang larawan sa kanya. "Raynali Esguera ang buo niyang pangalan," sabi ni Tyler. Hindi na halos napansin ni Matthew ang sinabi sa kanya ng pinsan at tila nahipnotismo sa pagkakatitig sa babaeng nasa larawang iniabot sa kanya ni Tyler. Seems look familiar. Hindi lang niya matandaan kung saan niya nakita ang babae or baka naman talagang may kahawig lang. Nagkibit balikat na lang siya. Tuwang-tuwa naman si Tyler at laking pasasalamat na siya ay napapayag. Ang kapalit ay eto muna ang bahala sa kanyang maiiwang negosyo habang wala pa at hinahanap ang babae. Tiwala naman siya kay Tyler at maaasahan pagdating sa negosyo. Kinagabihan, habang nasa ilalim ng shower, biglang pumasok sa kanyang isipan ang babaeng naka one night. Tila magpahanggang ngayon, naiwan pa sa buong sistema niya ang napakabango nitong katawan, ngunit hindi naman niya matandaan man lang ang mukha nito. Kapwa silang lasing at parehong walang malay sa nangyari. Nang matapos maligo, nahagip ng kanyang mga mata ang larawan ng babaeng ibinigay sa kanya ng pinsan at matagal niya iyong tinitigan. Hindi nakakapagtaka kung bakit ito nagustuhan ng kanyang pinsan. Napakaganda kasi ng dalaga at habang tinititigan ng babae, may kung anong damdamin ang umuusbong sa kanya. Pagkuway kinuha niya sa ibabaw ng mesa ang larawang iyon at saglit pang tinitigan bago itinabi. Saan naman kaya niya ito hahanapin? Wala naman siyang alam sa paghahanap ng mga taong nawawala. Matapos magbihis, naglagay siya ng konting damit sa maliit niyang bag. Bukas, magsisimula na siyang hanapin ng babae. Samantala, sa isang baryo malayo sa Kamaynilaan, napadpad si Raynali. Naghanap siya rito ng apartment na matutuluyan pero nabigo siya. Mabuti na lang at may mabait na pamilyang nagpatuloy sa kanya pansamantala. Si Inay Kulasa at Itay Efren.
Mag-asawang hindi sinwerteng magkaroon ng anak kahit isa at kapwa nasa 60 years old na. Gayunpaman, may ampun ng dalawa. Isang babae na ngayon ay dalaga na, si Danica. Ate Rani, tama na yan. Kakain na tayo, sabi ni Inay. Masayang sabi ni Danica na kinakawayan siya. Nag-disguise siya ng pangalan upang hindi siya mahanap kaagad ng kanyang mga magulang. Balak niyang mag-stay dito ng mahabang panahon. Kung kailang handa nang tanggapin ng kanyang mga magulang na hindi talaga siya magpapakasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Okay, nandyan na, wika niya at itinigil ang ginagawa niya. Kasalukuyan kasi siyang nag-harvest ng kamatis, katuwang si Badong at Ellie na kanina pa nila ginagawa. Ate Rani, tawag ulit sa kanya ni Danica. Hindi na ito nakatiis at siya'y nilapitan. Saktong nasa loob na siya ng maliit na kubo kung saan inilalagay ang harvest na kamatis at doon pinipilian at pagkatapos dadalhin sa bayan upang ibenta. Oo na, tawagin mo na sina Badong at Ellie. Tukoy niya sa dalawang binatilyo na katuwang niya mag-harvest ng kamatis. Ngumiti ito bago patakbong nilapitan ng dalawang kaibigan. Ang kamatisan ng kinabubuhay ng mag-asawang Inay Kulasa at Itay Efren. Isang beses sa isang linggo mag-harvest ng mga ito, na sa lawak ng lupain, hindi kaya ng isang araw lang. Ang lupang iyon ay namana pa raw mula sa mga magulang ni Itay Efren, na ngayon ay namahinga na. At sa pamamagitan ng kamatisan nito, maginhawa ang buhay ng mag-asawa. Ito ang nagpapaaral kay Danica, Badong at Ellie. Pritong bangus na may sausawang kamatis ang kanilang pinagsaluhan sa tanghalian. Naroong nagbibiruan habang kumakain, nag-aasaran hanggang sa natapos. Sa loob ng isang linggo, itinuring na siyang pamilya ng mga ito at inaamin ni Rainali na masaya siya at nasabi niya sa sariling nais niyang tumira sa ganitong katahimik na lugar. Matapos mag-harvest, binukod naman nila ang mga sirang kamatis bago inilagay sa malaking lagayan. Umabot iyon ng 6 na sako at bukas ng umaga, dadalhin sa bayan upang ibenta. Nakakapagod, Ate Danica. Rinig niyang reklamo ni Ellie, ang binatilyong katuwang nila na nag-iedad ng 15 anyos. Tapos na sila sa ginagawa noon. Hindi naman talaga siya pinupursiging tumulong dahil nga bisita siya rito. Ang kaso, nakatuwaan niya lang gawin at naaaliw siya na hindi napapansin ang paglipas ng mga araw. Ang laki ng katawan mo, napagod ka, sabi naman ni Badong. Bakit ikaw hindi ba? Baling naman ni Ellie sa kapatid. Anak ito ng kapitbahay ni Inay Kulasa na dahil trabahador sa kamatisan, madalas na itong natutulog sa bahay. Alam niyo kung pagod kayo, maglinis na ng katawan, magbihis at matulog, ganun kasimple. Sabad ni Danica sa dalawang nagtatalo. Tumuloy na sila sa bahay at siya naman kumuha lang ng tuwalya at tinungo ang banyo sa may kusina at naligo. Matapos maghapunan, natulog na ang lahat lalo na ang mag-asawa na masigit na pagod sa kanila. Samantala tanghali na, nang marating ni Matthew ang isang barangay, malayo sa Kamaynilaan matapos ang mahabang biyahe. Welcome to Barangay Maligaya. Binasa niya ang malaking karatula na makikita sa bukana at nadisenyuhan ng mga makukulay na bulaklak. Nainganyo siyang lumiko upang pasukin ang naturang lugar. Maligaya nga kaya ang mga tao rito, naisip pa ni Matt. Pagpasok pa lang ng barangay, 10 minuto ata siyang nagpatakbo ng sasakyan nang mapadaan sa malaking bahay na yari sa kahoy. Nasa gitna iyon ng malawak na kamatisan na nakaagaw ng pansin dahil sa makukulay na bunga. May mataas na bakod hanggang bewang na yari sa yero at sa pinakataas na lampas tao, makakapal na alambre. Tipong hindi basta-basta napapasok ng tao. Tsak pag-apak sa yero, maglilikha iyon ng ingay. Nagpark siya sa katapat na bahay na iyon. Napansin niyang may maliit na tindahan na rito at nagkunwaring bibili ng tubig kahit na may baon siya sa kotse. Sa katabing tindahan, may maliit na court at may iilang binatilyong naglalaro ng basketball. Nang bumaba siya sa kotse, daig pa ng mga itong nakakita ng artista at pinagkakaguluhan siya na ikinatuwa naman niya. Pwede bang magtanong? Aniya sa isang binatilyo bago pa man marating ang maliit na tindahan. Oo naman sir, basta wag lang Matt. Pabiro sa kanya't nagtawanan ng mga naroon sa sariling kalukuhan. Nakitawa na lang din siya.
habang kinukuha ang larawan ni Rainali sa kanyang pinaglalagyan. Itatanong ko lang kung kilala niyo ba ang magandang dalagang to. Ipinakita niya ang larawan ng dalaga at napasinghapang grupo. Sa mata ng lahat, mapapansing kilala ng mga ito ang dalaga. Nagkatinginan pa at nag-appear bago nagkindatan. Halatang may pinaplanong kalokohan ng mga binatilyo. Sir Pogi, nakita na namin yan. Pero syempre, sasabihin namin sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Bigla ay na-excite siyang makita ang babae. Talunin mo muna kami ng basketball. Nagtawanan pa ang mga kolokoy na para bang sinasabi na hindi niya kayang maglaro ng bola. Mukhang mapapasabak muna siya. Okay, confident niyang sabi dahil alam niyang kaya niyang talunin ng mga ito. Basketball player ata siya sa varsity at magaling siya sa crossover, spin move at Europe step. Saglit siyang bumalik sa kotse upang ilagay na muna sa loob ang kanyang cellphone pagkuway bumalik sa grupo. Napahiyaw na nga ang mga ito sa tuwa nang bumalik siya sa pwesto. Nag-usap-usap muna ang grupo bago na pagpasyahang isa laban sa 5. Pero kahit ilan pa ang mga ito, walang binatbat sa kanya dahil kaliit ng 5 na hindi man lang nalamangan ng points niya. Nakapag-exercise tuloy siya ng tanghaling tapat. Tsaka niya lang din napansin matapos ng laro na pinalilibutan na pala sila ng mga manonood. Ate, napansin mo yun? Naramdaman ni Rainali ang pagkalabit ni Danica sa kanyang saktong pagbaba nila ng tricycle galing bayan. Nauna na silang umuwi ni Danica sa bahay upang makapagluto ng tanghalian. Sina Inay Kulasa naman at Itay Efren naiwan sa palengke at baka mamaya pa ang mga ito. Ang alin ba? Tanong niya habang abala sa paghahanap ng pangbayad sa tricycle. Ayun o, may gwapong kalaro ng basketball si Tata. Pahila na siyang iniharap upang makita ang sinasabi nitong gwapo. Kumabog naman ang dibdib niya pagkakita sa lalaking tumatakbo, hawak ang isang bola. Umaalo ng buhok nito na tila pa slow mo na tinalo ng ring at nag-reverse dunk. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang hindi kumurap sa lalaking ito habang nakatitig. Kaya pala ang daming nanonood, may mala artista palang kasali sa laro si Tata. Hindi naman iyon yung unang pagkakataon na nakakita siya ng gwapo. Pero ngayon lang siya natulala ng ganito at kumakabog ang kanyang dibdib. Ano na ate, tara na, lapit na tayo dun oh. Hinila na siya ni Danica pero pinigilan niya ito. Alam mo magluluto pa tayo ng tanghalian kaya halika na. Mabilis niyang hinila si Danica sa di kalayo ang gate na kahoy ng bahay. Kakamot-kamot ng ulo si Danica pero walang nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Paano ba yan? Panalo ko sa laro. So ngayon sasabihin niyo na ba kung saan ko makikita ang dalagang to? Tanong ni Matthew. Matapos ang laro ay inabutan pa ng isang basong tubig ni Tata si Matthew. Siyempre naman may isang salita yata ako. Pero bago yan Sir Pogi, magpapakilala muna ako. I am Tata. Eto namang isa si Val, si Ron, si Donde, at si Nonoy. Isa-isang ipinakilala sa kanya ang 5 nakalaro. Kinamayan pa siya ng mga ito. Ang ibang naroon ay nagpa-picture pa sa kanya kahit hindi naman siya sikat, hindi siya artista. Nakakatuwa ang mga taga-baryo Maligaya dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya. Pinatuloy din siya ng ina ni Tata na si Inay Erma na may-ari ng maliit na tindahan. Sa tuwing may dayo nga daw sa lugar na iyon, ay maayos nitong tinatanggap ng mga taga-baryo. Mukhang galing ka pa ng Maynila, Matthew. Ang babaeng nasa larawan ba na yan kaano-ano mo? Pag-uusisa sa kanya na Inay Erma. Girlfriend. Nang walang makapang sabihin, nagsinungaling na lamang si Matthew. Tsak niyang hindi ituturo sa kanya ng ginang ang dalaga kapag nalaman nito ang tunay niyang pakay. Kaya nga ini-interview siya nito ng maigi. Talaga Kuya Matthew? Kasintahan mo si Ate Rani? Bulalas na tanong ni Tata. Agad siyang napalingon dito nang pandilatan ito ng mga mata ni Aling Erma. Rani? Pag-uulit niya nang ibinalik ang tingin sa babae. Oo nga pala, Rani ang nickname niya. Sabay bawi nang ma-realize na baka nag-disguise ito ng pangalan upang hindi matuntun. Teka nga muna ha. Ano bang nangyarit na padpad kayo pareho dito? Yang si Rani 1 linggo pa lang dyan dito kinakulasa. Hindi na umimik si Tata. Bagkos ay nainip na lumabas muli ng bahay kaya naiwan silang dalawa ng ginang. May tampuhan lang ho kaming magkasintahan.
Heto at nagsinungaling na naman siya. Matagal siyang tinitigan ni Aling Erma. Para bang binabasa nito ang sinseridad sa kanyang mga sinasabi. Tuloy ay kinabahan si Matthew at baka mabulilyaso ng maaga. Maya-maya ay paisa-isa nitong ibinigay sa kanya ang impormasyon tungkol kay Reynali na nakatira nga daw ito sa mag-asawang Kulasa at Efren, diyan mismo sa Kamatisan. Ang kaso, hindi nga raw halos ito lumalabas ng bahay, maliban na lang kung nagtutungo sa bayan upang magbenta ng kamatis. Paano ko ba siya makakausap? Tanong niyang na-surprise dahil nandito lang malapit sa kanya ang babae. Kung totoong may tampuhan kayo, abay mahirap yan. Kapag nalaman niyang nandito kay baka takasan ka na naman. Ang mabuti pa, huwag mo munang ipaalam na nandito ka. Paano ko naman po siya makakausap? Nag-isip itong tumingin sa kanya. Siya naman, nag-aantay sa plano nito. Kalaunan, ngumiti si Inay Erma sa kanya. Ang gwapo mo pa rin pala, Kuya Matthew. Kahit suot mo ang pangbukid na damit ni Itay. Buong paghangang nakatingin sa kanya si Tata matapos siyang makapagbihis ng pantalong kupas ni Itay Peter. Ito ang idea ni Inay Erma. Ipinakilala siyang pamangkin galing Maynila sa mga taga-baryo. Compliment ba yan? Ngiti niyang tanong. Nagtawanan sila ni Tata bago lumabas ng pintuan. Sasama siya sa gulayan ni Itay Peter para magmukhang kapani-paniwalang pamangkin nga siya ni Inay Erma. Mukhang mapapasubo talaga siya. Tuwang-tuwa pa si Tata at proud na kasama siya. Oh, mayroon ba kayo nitong gwapong pinsan? At ipinagmayabang pa siya sa mga nakalaro nila kahapon sa basketball. Akalain mo yun, pinsan mo pala si Sir Pogi. Palatak ni Nonoy. Ba syempre, magandang lalaki yata ang lahi namin. Di ba Kuya Matthew? Sabi pa ni Tata na siya ay binalingan. Ngumiti lamang si Matthew at ginulo ang buhok ng binatilyo. Nag-aya pa si Val na maglaro silang muli ng basketball upang matutunan nito ang galaw niya. At syempre pinaunlakan naman niya ang mga ito. Kalaunan, lumabas na si Itay Peter ng bahay kaya nagsimula na silang maglakad. Walang pasok si Tata sa araw na yun kaya kasama nila ito. Dinala siya ni Itay Peter sa malawak na taniman ng mga ito ng mga halo-halong gulay. At sa araw na yun, maglalagay sila ng fertilizer. Madali lang naman ang ginagawa. Tanging nagpapahirap lang sa kanila ay ang matinding sikat ng araw. Bagay na hindi sanay si Matthew pero kinaya niya. Ate Rani, alam mo na ba na yung gwapong bagong salta pala kahapon, yung naglalaro ng basketball? Pamangkin pala ni Aling Erma. Masayang pagbabalita ni Danica sa hapong yun at humahangos pa. Ano naman ngayon? Kunwari ay hindi siya interesado pero nag-iisip na siya ng kung anong bibilhin sa tindahan ni Aling Erma. Sinundot siya nito sa tagiliran. Ay sus, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang nasagap kong chismis sa labas. Nakangisi nitong sabi. At heto pa ate, Matthew pala ang pangalan niya. Ex-boyfriend mo daw. Umamin ka sa akin, bakit hindi mo sinabi? May tampo ang boses ni Danica sa kanya. Boyfriend? Bulalas niya. Kailan siya nagkaroon ng boyfriend? Mabilis niya itong hinila sa likod ng kubo upang doon usisain at baka madinig sila ng mga magulang nito. Ano bang sinasabi mo? Ate, yung Matthew na taga Maynila nagpunta nga raw dito sa kanyang tiyahin para sundan ka. Sabi lang sa akin ni Tata. Naguguluhan na siyang napatingin sa gawin ni Danica. Awang ang mga labi sa gulat. Nagkaroon siya ng boyfriend? Pero kailan pa? At ano daw? Matthew? Pilit niyang inaalala kung may kakilala siyang ganitong pangalan. Pero kahit anong gawin, isipin niya ay wala talaga. O ano ate, magsisinungaling ka pa ba? Tao po. Magsasalita pa sana siya nang may marinig na boses mula sa labas. Mahinang boses na umabot sa pandinig niya. Nagkatinginan sila ni Danica at parehong nagtatanong ang mga mata. Ate Rani, nandyan na yung ex-boyfriend mo. Halika na dali. Mabilis siyang hinila ni Danica papasok sa loob ng bahay at sa pagkagulat niya, inupo siya nito sa isang silya at sinuklayan. Nilagyan ng manipis na kulay sa labi at may kung anong ipinahid sa mukha niya. Pinagbihis din kaagad siya. Sa mga sandaling yun, kasalukuyan ng kausap ng mag-asawang Kulasa at Efren si Matthew sa labas ng bahay. Ipinakita ng binata ang larawan ni Reynali at sinabi nga ng dalawa na nasa kanila ang dalaga.
kaya labis iyong ikinatuwa ni Matthew. Sa wakas, nakita niya rin ang dalaga at madadala niya na ito kay Tyler. Nang magkaharap silang dalawa, parehong tulala at nakatitig lang sa isa't isa. Wari ba binabasa ang laman ng kanilang mga isipan? Maiwan na muna namin kayo para makapag-usap. Si Inay Kulasang bumasag sa kanilang katahimikan. Kung noong malayo sa kanyang paningin ng lalaki, sobrang gwapo nito. Lalo na ngayong magkaharap sila. Tinalo pa nito ang Korean actor. Ito yung tipo na kahit manipis ang katawan, hindi basta-basta mapapatumba sa suntukan. Hindi na nila napansin kanina pa nakaalis ang mag-asawa. Naiwan sila sa labas na nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Kalaunan, tumikhim si Matthew. Hindi niya akalaing matutulala siya sa ganda ng babaeng nais pakasalan ni Tyler. Tara, maupo tayo. Narinig niya pamaya-maya ang boses nito. Nauna itong kumilos at tinungo ang kahoy na upuan sa ilalim ng puno. Nanatili siyang nakamata sa dalaga at ramdam niya ang kakaibang pintig ng kanyang pulso. Alam kong ikaw si Raynali Isguera at alam ko rin kung bakit ka nandito. Namulsa si Matthew at bahagyang lumapit sa kinauupuan ng napamulagat na dalaga. Pero saglit lang naman itong nagulat at nagbalik sa dati ang reaksyon nito. Inutusan ka ba ng mga magulang ko? Mababanaag ang pagkadismaya sa boses ni Raynali. Ang galing kasi nitong detective, nahanap ka agad siya. At binayaran ka ba ni na mami at daddy para dalhin ako sa harapan nila? Muli ay tanong ni Raynali. Walang alam si Matthew sa sinasabi nito kaya napakunot noo siya. Nabasa kaagad ni Raynali ang reaksyon na iyon ni Matthew. Mukha naman itong walang alam tungkol sa bagay na iyon. Tumayo siya sa kinauupuan. Bigla ay nawalan siya ng ganang makita at makausap ang lalaking sa una pa lang kanyang hinangaan. Dapat niya pala itong iwasan. Pakisabi sa magulang ko na hindi ako magpapakasal sa isang lalaki. Para lang isalba ang kabuhayan namin. At saka ikaw, wag na wag ka nang babalik dito. Masama niyang saad na balak na sana itong talikuran kung hindi lang siya natalisod sa isang bato at napasubsob sa lalaking naging maagap na saluhin siya. At sa takot na bumagsak sa lupa, napakapit din siya ng husto sa lalaki na tulala sa kanya. Pareho silang natitigilan habang nakatitig sa isa't isa. Huli niya nang na-realize na nakayapos na pala sa kanya ang lalaki at siya naman nakakapit sa magkabila nitong braso. Daig pa nila ang magkasintahang nagyayakapan ngayon. Pero bakit tila may kuryenteng dumaloy sa kalamnan niya sa yakap na iyon ng lalaki? Si Matthew naman tila na-hypnotize sa ganda ng dalaga ngayong mas malapit na ito't yakap niya. Ang tagpong yon para bang pamilyar sa kanya. Iayaw niya nang bitiwan ng malambot nitong katawan nang maglandas mula sa mga mata nito pababa sa labi ng dalaga ang paningin niya. Natakam siyang hagka ng mga labing yun. Malakas na pagtulak ni Raynali ang kanyang naramdaman na nagpagising sa kanya. Namumula ang magkabilang mukha nito at dali-dali siyang iniwan na hindi ito makatingin sa kanya. Siya naman, hindi maiwasang sundan ng tingin ng mahubog nitong katawan papalayo sa kanya hanggang sa nakapasok na ito sa loob ng bahay. Ngayon niya lang napagtanto ang sinabi ni Raynali. Wala siyang nagawa na nagpaalam sa mag-asawang Inay Kulasa at Itay Efren. Pagdating sa bahay ni Inay Erma, ay nagpaalam siyang aalis saglit. Walang signal sa baryong yun. Kung mayroon man ay napakahina't kailangan niya ng internet. Babalik siya ng Maynila upang alamin ang tungkol sa arranged marriage na tinutukoy ni Raynali at ang pagbagsak sa kabuhayan nito. Anong nangyari, Rani? Nagkaayos ba kayo ng boyfriend mo? Kayo mga kabataan pagdating sa tampuhan dapat pinag-uusapan ng maayos. Pagpasok sa loob ni Raynali ay sabi ni Itay Efren na sinigundahan naman ni Inay Kulasa. Hindi na lamang siya kumibo at tumungo sa kwarto. Pinag-iisipan niyang bumalik na lang sa Maynila. At baka bukas makalawa, magulat na lang siyang nasa tarangkahan ng bahay ni na Inay Kulasa ang kanyang mga magulang o di kaya iiwasan niya ang lalaking yun. Anong balita? Nakita mo ba? Salubong ni Tyler kay Matthew habang papasok ng bar. Dito siya nakipagkita sa pinsan. Umupo ito at nagbukas agad ng in-order niyang beer. Umiling siya. Wala siyang balak sabihin sa pinsan ng tungkol kay Raynali. Siguro dahil sa may nararamdaman din siya para sa dalaga. Hindi pa. Ilang araw na din ang ginugol ko sa paghahanap. Pagsisinungaling niya. Mabuti pa siguro, Tyler. Ibang babae na lang. Kalimutan mo na siya.
Hindi mo mapipilit ang isang babae kung ayaw sa'yo. Sabi niyang nagbukas din ng beer at tumungga. Hindi pwede. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa isang babae. Handa ako magbago para sa kanya. Sabi nga ni Dad, siya lang ang kayang magpatino sa akin. Kaya ako ang maghahanap sa kanya at sa ayaw at sa gusto niya, magpapakasal siya sa akin. Mabigat na saad ni Tyler at sinaid ang laman ng beer. Pipilitin mo ang isang babaeng magpakasal kahit ayaw sa'yo? Insan, hindi napipilit ang damdamin ng isang tao. Kusa yung nararamdaman. Sa tingin mo, magiging masaya siya kung hindi ka naman niya mahal? Marahas na napabuntong hininga si Tyler. Magugustuhan at mamahalin niya rin ako, Insan. Di naman ako masamang tao. Mabigat nitong saad. Kung ayaw mong hanapin siya, okay lang. Ako nang bahalang maghanap sa kanya. Hindi siya nakasagot dahil natagpuan na niya ang babae. Bukod pa doon, may kung anong nararamdaman siya para sa dalaga. Kaya marahil sinabi niya sa pinsan, nakalimutan na lang niya ito. Hindi sila nagtagal ni Tyler sa pag-uusap at naghiwalay din. Kinaumagahan, tinungo niya ang opisina ni Mr. Isguera. Ang ama ni Riley ang sadya niya. Nag-research na siya tungkol dito. Pabagsak na pala ang kabuhayan ng may edad na lalaki. At isasalba niya iyon nang sa ganun, hindi sapilitang ipakasal si Rainali kay Tyler. Siguro nga, may nararamdaman siya sa dalaga. Kahit sa unang pagkakataon pa lamang niya itong nakita. Hindi naman siguro niya kakalabanin ng pinsan kung wala. Kahit siya'y tutol sa arranged marriage ng dalawa. Pagpasok niya sa opisina nito, nagulat sa tuwa ang lalaki. Siyempre, kilala nito ang pumanaw niyang ama na namayagpag din sa larangan ng negosyo. Isa pa ay pinsan niya si Tyler. Agad siyang nag-offer ng malaking halaga na alam niyang hindi nito kayang tanggihan. Ang idinahilan niya ay total naman ikakilala ito ng kanyang ama kaya willing siyang tulungan itong makabangon. Sobrang nagpasalamat si Mr. Isguera na naging emosyonal pa dahil nga sa arranged marriage na wala nga raw sa mga ito ang nag-iisang anak at hindi na bumalik pa. Hindi na lamang siya kumibo ukol sa anak nitong alam niya kung nasaan. Nang magkaayos sila ni Mr. Isguera at mailipat sa account nito ang malaking halagang kailangan, ay itinalaga ni Mr. Isguera na malaking utang yun ng kanyang pamilya. Sinabi pa nito na kahit anong kapalit ay gagawin ng lalaki. Pero ngiti lang ang naging tugon niya. At ngayon na narisolba niya na ang problema ng pamilyang Isguera, babalik na siya sa Barrio Maligaya. Gusto niyang magbakasyon muna sa isang tahimik na lugar. Ikaw na naman! Iritable si Rainali nang makita ang lalaking papasok sa gate ng kanilang bahay. 3 araw itong wala na akala niya. Tuluyang maglalaho, kaya nga nakampante siyang hindi na umalis. Total naman, hindi na ito muling nagpakita pa sa kanya. Pero heto't nasa harapan na naman niya. Ngumiti si Matthew. Dinadalaw kita. Bati na tayo, Ronnie, please. Nag-abot pa ng bulaklak si Matthew sa kanya na ikinalaki ng kanyang mga mata. Napatingin naman siya sa inabot nito, pero deadman niya lang yun. Napakamot tuloy sa ulo ang lalaki. At medyo napahiya na hindi niya inabot ang hawak na bulaklak. Uy, si ate, magpapakipot pa yan. Tudyo ni Danica na ngayon ay ang lawak ng ngisi. At dahil hapon na yon, nasa bahay na ang dalaga galing school. Maging sina Inay Kulasa at Itay Efren. Matthew, tumuloy ka muna sa loob at saktong nagluluto na si Kulasa ng hapunan. Dito ka na rin kumain ng magkaayos na kayo ng nobya mo. Inakbayan pa ni Itay Efren si Matthew papasok ng bahay at naiwan sila ni Danica sa labas. Kawawa naman si Kuya Matthew, napahiya ng konti. Pero yung totoo ate, ano ba talagang pinag-awayan yung dalawa? Bagay pa naman sana kayo. Wish ko na magkaayos kayo ate. Dinig niyang sabi ni Danica. Pati tuloy ang pamilya nito ay nadadamay sa problemang dala niya. Manganinganing sabihin na lang niya ang totoo kung bakit siya nandito sa Barrio Maligaya. Pero tila may pumipigil sa kanya. Hindi na lamang siya sumagot kay Danica at nagaya ng pumasok sa loob ng bahay. Bigla kasing sumama ang kanyang pakiramdam. Ngunit nahinto siya sa paglalakad nang makaramdam ng pagkahilo. Napahawak siya sa kanyang sentido kaya nag-aalalang nilapitan siya ni Danica. Mabuti na lang at nahawakan siya nito dahil biglang nagdilim ang paningin niya. Inay, Itay, si Ate Rani nawalan ng malay. Tarantang sigaw ni Danica bago siya tuluyang nawalan ng malay. Gabi na nang magising si Rainali at naroon si Danica maging si Inay Kulasa sa loob ng kwarto.
Nakahiga siyang maayos sa kama katabi si Aling Maria na manghihilot at pinulsuhan siya. Naku Ineng, buntis ka! Pagbabalita nito sa kanya matapos ang ilang segundong hawak ang kanyang pulsuhan. Awang ang labi ni Danica sa gulat at tuwa si Inay Kulasa na napangiti rin habang siya'y loading. Buntis siya at ang amay ang lalaki na ka-one night stand niya. Paano na to? Problemado siyang hindi alam ang sasabihin. Taliwas sa nararamdaman ng mga tao sa kanyang paligid. Kuya Matthew, magkakaanak na pala kayo ni Ate Rani. Excited na sigaw ni Danica nang bigla itong lumabas ng pinto. Nasapo na lamang ni Rainali ang noo niya. Wala naman talagang ibang iisipin ng mga ito kung sino ang ama ng kanyang dinadala, kundi ang lalaking nagkunwaring BF niya. Pero sa isang banda, biglang nagliwanag ang kanyang isipan. Buntis siya at magkakaanak na. At dahil dito, hindi na siya pilit ipakakasal ng mga magulang kay Tyler. Maghahanap na lamang siya ng lalaking magkukunwaring ama nito na siyang ihaharap sa mga magulang nang sa gayon hindi naman nakakahiya sa kanyang pamilya. At dahil magkakaanak na siya, kailangan niya magtrabaho upang matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Bagaman hindi pa nagagalaw ang kanyang savings, ay kulang pa iyon. Si Matthew naman ay nagulat sa sinabi ni Danica na buntis si Rainali. Paano to nangyari? Hindi naman siguro ito nagalaw ng kanyang pinsan. Kalaunan ay lumabas ang manghihilot sa kwarto kasama si Inay Kulasa. Matthew, kailangan ninyong mag-usap ni Rainali. Pumasok ka na lamang sa silid. Utos sa kanya ng ginang. Tumayo siya at tinungo sa kwarto ang dalaga sa pagnanais na ito ay makausap. Gusto niya ring malaman kung sino ang ama ng dinadala ni Rainali. Matthew, untag ng dalaga pagpasok niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Si Tyler ba ang ama? Nagalaw ka ba ng pinsan ko? Namilog ang mga mata nito. Pinsan mo si Tyler? Si Rainali naman ang nagulat. Buong akala niya kasi sugo si Matthew ng kanyang ama para siya'y hanapin. Oo, at siya ang rason kung bakit hinahanap kita. Nakiusap siya sa akin, pero nang malaman ko ang arranged marriage niyong dalawa, hindi ko sinabing nakita na kita. Now answer me Rainali, si Tyler ba ang ama? Seryosong tanong ni Matthew, pero naroon ang dasal na sana hindi. Ewan niya kung paanong tatanggapin yun. Hindi, tipid na sagot ng dalaga. Nakahinga naman ng maluwag si Matthew. Kung ganon, sino? May boyfriend ka ba? Nasaan? Magkakasunod na tanong ni Matthew. Gusto niya lang masiguro. Marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pwede ba? Huwag ka ng maraming tanong. Tsaka sino ka sa akala mo? Daig mo pa yung investigador. Hindi ko alam kung sinong ama. Lasing ako, wala akong malay. Isa pa, wala rin akong pakialam. Bubuhayin ko ang anak ko at... Natigilan sa pagsasalita si Rainali nang mapasulyap sa gawin ni Matthew. Bigla ay nagliwanag ang kanyang isipan. Bakit hindi? Maya-maya, napunit ng matamis ng ngiti ang kanyang mga labi. Paglabas ni na Rainali at Matthew sa silid, magkahawak kamay na ang dalawa na tila ba nagkaayos na ang mga ito. Lalayo pa ba siya sa paghahanap ng magkukunwaring ama ng kanyang anak kung nandyan lang naman si Matthew? At pasalamat na lang din siya na pumayag ang lalaki. Hindi na siya nagdalawang salita pa rito. Ang sabi niya, babayaran ito ng kahit magkano, basta pumayag lang sa kanyang kagustuhan. Pero tinanggihan iyon ng lalaki. At sabi pa nga nito, tulong na lamang iyon sa kanya. Bagay na ipinagpasalamat naman ni Rainali. Salamat naman at nagkasundo na kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Inay Kulasa sa kanilang paglabas. Opo, Inay Kulasa. Kiming sabi naman ni Rainali. Aba, dapat lang naman, lalo't magkakaanak na kayo at siguro kailangan ng malaman ito ng mga magulang ninyo nang sa ganun makasal na kayong dalawa. Kung kami lang ang masusunod ng Inay Kulasa ninyo'y gusto namin na dito kayong dalawa ikasal para naman masaksihan namin ang pag-iisang dibdib nyo. Pahayag ni Itay Efren na ikinalaki ng mga mata ni Rainali. Kasal ho? Abay, bakit parang gulat na gulat ka, Rani? Magkakaanak na kayong dalawa. Hindi mo alam na importante ang kasal? Inuna pa ninyo ang honeymoon. Abay bago pa lumaki ang tiyan mo'y dapat ikasal na kayong dalawa. Sumigunda naman si Inay Kulasa. Tuloy na pakwento ito sa love story ng dalawa. Na bago pa nga raw gawin ng mga ito ang isang bagay ay kasal na ang mga ito kahit sa West lang. Hindi na lamang kumibo si Rainali. Sa pool kasi siya.
Kasalanan niya kung bakit nagalaw ng hindi kilalang lalaki. Wala siyang pag-iingat sa sarili. Tama ho kayo, Inay Kulasay, Tay Efren. Dapat po talaga'y magpakasal na kaming dalawa ni Rani. Bigla ay nagsalita si Matthew na kay lapad ng ngiti. Ikakasal na sina Kuya Matthew, Ate Rani. Pero ate, pwede bang dito na lang kayo ikasal dalawa para naman masaksihan naming lahat? Naglalambing na sabi ni Danica. Wala namang problema pero pag-uusapan pa naming dalawa ni Matthew. Binalingan niya ang lalaki na umuo kaagad kaya napangiti sina Itay Efren at Inay Kulasa. Matapos silang maghapunan, mabilis niyang hinila si Matthew sa labas upang pag-usapan ang kasal na sinasabi nito. Magkukunwari ka lang, Matthew. Bakit ka naman pumayag sa kasal na sinasabi nila? Inis niyang sita saktong paglabas nila. Sinakyan ko lang naman yung sinabi ng dalawang matanda. Pero ikaw pa rin ang masusunod. Pwede namang fake marriage. Total, umuo na tayo sa kanila. Isa pa, di ba pabor naman sa'yo yun? Para kapag nakasal na tayo, hindi ka na pwedeng ikasal kay Tyler. Ang galing pa nga nang naisip ko. Bukod sa isinalba kita kay Tyler, nabigyan pa ng ama ang anak mo. Nakangiting sabi ni Matthew at mas lalong pabor yun sa kanya. Dahil wala nang kawala si Raynali sa kanya kapag naikasal sila. Sinulyapan niya ang dalagang nag-iisip, hoping na ito ay pumayag. Pero ilang sandali pa, hindi na ito nagsalita na tila ba hindi talaga nito gusto ang kasal. Mabuti pa siguro, pumasok ka na't bukas na natin ito pag-usapan. Uuwi na ako, pupuntahan na lang kita bukas, okay? Madilim na ang paligid at alam niyang wala pa sa kondisyon ng dalaga. Baka mamaya maisipan itong tumanggi. Sige, pero Matthew, salamat ha. Sinalba mo ko sa kahiyan sa mga taga-baryo. Hindi ko alam kung anong isipin nila kapag nalamang buntis ako ng walang ama. Malungkot na sabi ni Raynali. Huwag ka munang magpasalamat, wala pa naman ako nagagawa. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Ipinagtulakan na ito ni Matthew. Pumasok naman kaagad si Raynali sa loob at dumiretso sa kwarto nila ni Danica. Nadatnan niya itong gumagawa ng school project. Pagkakita sa kanya, napangiti ng malapad. Alam mo ate, ang saya ko. Nung una kasi buong akala ko, broken ka kaya ka lumaya sa inyo. Yun naman pala'y hula ko lang. Pero yun pala nagkatampuhan lang kay ni Kuya Matthew. Kinikilig tuloy ako sa love story ninyo. Sana may makilala rin akong katulad ni Kuya Matt. Bukod sa gwapo, mabait at sweet. May kasamang tudyo ang boses ni Danica na sabi sa kanya. Naku, ikaw talaga. Ang mabuti pa pag-aaral muna ang isipin mo. Marami ka pang makikilalang lalaki kapag napadpad ka sa Maynila. Sa ngayon, wag mo munang isipin ang pagbo-boyfriend. Siyempre, matagal pa yun. Sana ate, kahit bumalik na kay ni Kuya Matt sa Maynila, hindi niyo makalimutan ang Baryo Maligaya. Sana dalawin niyo pa rin kami rito ni Inay at Titay dahil kayo hindi namin kayo makakalimutan. Sus, hindi pa nga kami umaalis ni Matt, nagdadrama ka na dyan. Malapit lang ang Maynila, isang sakay lang ng bus. At pangako, babalik kami ni Matt dito. Para sa akin pamilya ko na kayo at bahagi na rin ng buhay ko. Matagal pa silang nag-usap ni Danica habang gumagawa ito ng project, kaya naisipan na lang din niya itong tulungan. Hanggang sa natapos, tsaka pa sila tuluyang natulog. Lumipas pa ang isang linggo at pinangatawanan nga nila ni Matthew ang pagkukunwaring magkasintahan. Kaya naman, naging madalas sa bahay ang lalaki na inaabot paminsan ng gabi. Sa umaga, nagdadala ito ng kung ano para sa kanya. Namimitas ito sa prutasan ni na Itay Peter. Talagang ginagampanan ni Matthew ang pagiging boyfriend niya. Katulad na lang ng araw na yun. Dahil sa masama ang kanyang pakiramdam, hindi siya nakasama sa kamatisan at naiwan lang mag-isa sa loob ng bahay. Nasusuka siya ng bumangon pero laway lang naman ang kanyang inilalabas. Pasado 8:00 na yun ng umaga at wala na ang mag-asawa. Maging si Danica, siguro ay nasa eskwelahan na. Rani, nandyan ka ba sa loob? Napaigtad siya nang marinig ang boses ni Matthew. Sanay na siyang makita ito araw-araw kaya napangiti siya. Tutunguhin pa lang sana niya ang pinto, subalit nakita niya na itong pumasok. May nangyari ba? Bakit ka namumutla? Nag-aalala ang boses nitong dinaluhong siya at hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Nanlalamig ka, dadalhin na kita sa hospital. Nasa boses ni Matthew ang pag-aalala. Sira, anya at bahagyang lumayo sa lalaki. Buntis lang ako, wala akong sakit.
Natural lang tong nararamdaman ko sa umaga. Ngumiti ito't nabawasan ng pag-aalala bago siya inalalayang umupo. Dinalhan kita ng prutas, kumain ka na ba? Nang inilabas ni Matt ang mangga, ay natakam siya. Hindi pa kasi iyon gaanong hinog. Tila naglaway siya nang makitang hinuhugasan iyon ng lalaki. At ngayon, kasalukuyang binabalatan na. Dahan-dahan lang, daig mo pa yung nagutuman ng 3 araw. Natatawang saad ni Matthew nang maya-maya ay lantakan niya. Pareho na silang nakaupo sa sofa at hawak niya ang pinaglagyan ng mangga. So naglalaway nga ako eh. At ang sarap ng mangga mo. Sabi niyang puno ang bibig. Aliw naman itong pinagmasdan ni Matthew kaya matagal siyang nakatitig sa dalaga. Habang matagal silang nagkakasama ni Rainali, nararamdaman niyang mas lalong lumalalim ang pagtingin niya sa dalaga. Gusto niya itong alagaan at gusto niyang isipin na siya ang ama ng dinadala nito. Rani, maiba ako. Nakapagdesisyon ka na ba? Maya-maya ay tanong niya. Tungkol sa kasal nilang dalawa ang kanyang tinutukoy. Nahinto ito sa pagmuya at tumingin sa gawi niya. Matthew, gusto ko sanang umuwi muna sa magulang ko at ipaalam na buntis ako. Kaso iniisip ko kung paano sila mapapaniwalang ikaw ang ama nito. Nagkukunwari lang naman tayo. Problemadong sabi ni Rainali. Paano mo naman malalaman kung hindi mo susubukan? I'm sure naman na magugustuhan ako ng mga magulang mo. Malakas ang confident na sabi ni Matthew. Paano mo nasabi, Aber? Tanong naman ni Rainali. Malalaman mo kapag humarap na tayo sa magulang mo. Walang anumang sabi ni Matthew kaya napapaisip siya na ipinagkibit-balikat na lamang. Matapos kumain, naging maayos ang kanyang pakiramdam. Kaya naman matapos ang maligo ay nagtungo sila sa kamatisan ni na Itay Efren upang tumulong mag-harvest. Sa araw na yun kasi, 2 tao lang ang katuwang ni na Inay Kulasa at hindi pa nangangalahati ang mga ito. Saglit na huminto ang 2 trabahador pagdating nila dahil sa dala nilang merienda na nilagang saging. Hindi ka na namin ginising kanina, Rani, at ang sarap ng tulog mo. Wika ni Inay Kulasa. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Okay naman ako, Inay. Siya nga pala, napagpasyahan ho namin ni Matthew na lumuwas ng Maynila upang ipaalam sa magulang ko ang pagdadalang tao ko. Pagpapaalam niya sa 2 matanda. Tamang desisyon nyo na yan, Rani at Matthew, para na rin magabayan kayong 2 at maikasal sa lalong madaling panahon. Sabad ni Itay Efren na kanina ay tahimik lang na kumakain ng saging. Nagkatinginan sila ni Matthew. Sa totoo lang, kabado si Rainali sa paghaharap nila ng kanyang mga magulang. Sino bang matutuwa sa kanya? Tinakasan niya ang kasal dapat nila ni Tyler. At heto sa isang iglap, siya'y nagdadalang tao. Matapos silang payagan na mag-asawa, wala pang 3 araw, lumuwas na sila ng Maynila. Umiiyak si Danica na yumakap sa kanya. Ate, wag mo kaming kalilimutan ha. Mamimiss kita. Panay ang pagpahid nito ng luha. Oo naman, pagbalik namin ng Kuya Matt mo dito may anak na kami. Basta yung pag-aaral mo, tsaka yung mga pangaral ko sa iyo wag mong kalilimutan. Oo ate, pangako. Matapos niyang yakapin ng mag-asawa na tumanggap sa kanya, tuluyan siyang sumakay sa kotse ni Matthew. Panay kuway sa kanila ng mga ito habang paalis, na hanggang sa tuluyan silang nakalayo. Pagkuway malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rainali. Kinakabahan din siya sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Kung matatanggap nga ba ng mga ito ang pagdadalang tao niya. Sa bahay ni Matthew sila tumuloy pagdating nila ng Maynila. Gabi na kasi yun dahil inabot sila ng mahigit 1 oras sa traffic pagpasok ng Kamaynilaan. Magpahinga na muna siguro tayo. I'm sure pagod ka na. Bukas ng umaga tayo haharap sa mga magulang mo. Habang inaalalayan siya ni Matthew pababa ng kotse ay sabi nito sa kanya. Ikinalat niya ang paningin sa malawak na bakuran. Pero bakit dito mo ko dinala? Baka mamaya may kung anong gawin ka sa akin. Tinaraya niya ito. Oo, buntis siya. Pero nanatili siyang sexy at maganda. Saktong iginigiya siya nito papasok sa loob ng bahay. Sa sinabi niya, natawa naman si Matthew. Yung tawa na tipong nang aasar. Hindi ako namimilit, Rainali. Puwera na lang kung gusto mong dagdagan natin si baby. Gawin nating twins. Pilyong saad pa nito na sinundan ulit ng nakakalokong tawa. Inirapan niya si Matthew. Alam niyang biro yun pero nag-init ang magkabilang pisngi niya. Hoy,
Baka nakakalimutan mong nagpapanggap ka lang na boyfriend ko. Anyang pilit nilabanan ng sinabi nito at nagpatiuna sa loob ng bahay. Bakit hindi na lang natin tutuhanin, Reynali? Heto na nga handa na akong tumayong ama dyan sa dinadala mo. Sabi ni Matthew na nasa likuran niya. Hindi siya nakakibo. Bagkus napatingin sa gawin ni Matthew. Gusto niya ang ideya nitong tutuhanin ng lahat sa kanila. Tutal ay willing naman itong tumayong ama ng kanyang dinadala. Yun ay kung hindi siya interesadong malaman kung sino ang lalaki na kasama sa hotel. Pag-iisipan ko ang sinabi mo, Matthew. Malay mo hindi na lumitaw ang lalaking totoong ama ng anak ko. Pero sa ngayon, pwede bang magpahinga muna tayo? Sakit na kasi ng paa ko Pagpasok sa loob ng bahay, hindi pa man siya inaanyayahan ni Matthew. Umupo na kaagad siya sa mahabang sofa at pinagbigyan ng sariling iunat ang kanyang mga paa. Tila kasi nangalay yun. Okay, ihahanda ko ang kwarto para makapagpahinga ka. Sabi ni Matthew tumuloy sa isang silid. Siya naman, ipinikit ang mga mata para ma-relax. 6 na oras ata sila sa loob ng sasakyan kanina. Kaya nangalay ang kanyang binti at balakang. Nag-aalburuto na rin ang tiyan niya. Saglit lang naman si Matthew sa silid at naramdaman niya itong lumabas. Dinig pa niyang may kausap sa cellphone. Nagpa-deliver ako ng pagkain natin. Alam kong nagugutom ka na. Dinig niyang sabi ni Matthew na nasa tapat na pala niya. At nagulat siya nang biglang umangat sa kinauupuan ng buhati nito. Otomatikong napadilat siya at nakangiting reaksyon ni Matthew ang bumungad sa kanya. Matthew! Napakapit siya bigla sa lalaki dahil sa ginawa nito. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Paano kung ayoko? Tumawa ito habang humahakbang papasok sa loob ng silid. Nagkakakawag ang kanyang mga paa, subalit hindi naman siya ibinababa ng lalaki hanggat hindi siya nadadala sa loob ng silid. Maraan siyang inilapag nito sa ibabaw ng kama. Ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib na sa tingin niya, dinig ni Matthew. Hindi tuloy siya makatingin ng diretso sa lalaki at mabilis na umatras upang umiwas. Si Matthew naman, napansin agad ang pagkabalisa ng dalaga at pagkailang sa kanya pero hindi na lamang iyon pinansin. Sa totoo lang ay palaisipan din sa kanya kung sino nga ba ang ama ng dinadala nito. Gusto niyang paimbestigahan upang siguraduhin na hindi na nito babalikan pa si Reynali at kung sakali man ay yung kasal na silang dalawa't wala na itong magagawa pa. Siguro, selfish lamang siya dahil kahit kay Tyler, nagawa niyang magsinungaling. Pareho sila ng damdamin para kay Reynali at hindi siya papayag na mawala ito sa kanya. Maya-maya, dumating na ang pinadeliver niyang pagkain. Inayos niya yon at dinala sa kwarto ng babae. Habang kumakain, ini-interview niya ito tungkol sa ama ng dinadala ni Reynali. Pero ramdam niya na inililihis nito ang topic. Halatang ayaw nitong pag-usapan ng bagay na iyon. Pwede ba, Matthew? Ayokong pag-usapan ng nangyari sa akin. Sabi nitong medyo yamot at nanulis ang mga labi. What if bigla siyang lumitaw at kunin ang anak niyo pagkatapos na ikasal na pala tayo? Anong gagawin mo? Kahit ramdam niyang naiinis ito sa topic nila ay tanong niya. Paano siya lilitaw hindi niya naman ako kilala? Tumayo ito sa kinauupuan nito. Tapos na akong kumain. Sabi nitong uminom ng tubig. Nagpaalam na magbabanyo, bitbit ang malinis na towel. Matapos iligpit ang pinagkainan nila, nagpaalam siyang lalabas. Tinungo niya rin ang sariling silid upang mag-shower. Si Reynali naman paglabas ng banyo, tsaka niya lang naisipan na naiwan pala sa kotse ni Matthew ang kanyang bag na naglalaman ng damit. Ang kaso nakatapis lang siya ng towel. Naligo kasi siya dahil nanlalagkit ang katawan niya. Total may cabinet naman sa silid na yon, sinubukan niyang maghagilap ng maisusuot. Mukhang silid din pala iyon ni Matthew dahil may mga damit sa loob. Puro pang alis ang naroon. Wala siyang choice kundi isukat ang napiling polo. Kasya naman yun sa kanya at malaki pa nga na umabot hanggang sa gitna ng kanyang mga hita. Hayaan na kung wala siyang suot na bra at panty. Total, matutulog na lang naman siya. Bukas ng umaga, kukunin na lang niya sa kotse ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang damit. Matapos magpatuyo ng buhok, ay tsaka siya natulog. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Reynali dahil tanghali na pala. Nakita niyang 9:00 na sa suot niyang relo. Ang sarap ng tulog niya na hindi man lang siya namahay. Pumasok lamang siya sa banyo upang maghilamos at magmumog. Hi, good morning.
Paglabas niya ng kwarto, bumungad sa kanya si Matthew na naka-boxer short at walang suot na pang-itaas na pawis. Natigilan siyang napatingin sa abs nito at nagawa niyang bilangin iyon na hindi niya alintana ang sarili. Walang kamalay-malay na maging si Matthew, natitigilan ding nakatingin sa kanya at kung bakit, yun ay wala siyang suot na pang-ilalim. Nag-almusal lamang ang dalawa bago tinungo ang mga magulang ni Rainali. Ano man ang nakita ni Matthew kanina ay deadma lang. Hindi niya pwedeng pakialaman ng mga bagay na hindi pa sa kanya. Mag-aantay muna siya ng tamang pagkakataon. Pagpasok pa lang ng gate, kabado na si Rainali. Nakita niyang napamulagat ang maid nang mapagbuksan silang dalawa ni Matthew. "Ma'am, sir, nandito na po si Ma'am Rainali." Ang sigaw ng maid na lalong naghatid ng kaba sa dalaga. Agad silang tumuloy sa loob at nanatiling nakatayong inaantay ang pagbaba ng kanyang mga magulang mula sa pangalawang palapag ng kanilang bahay. At di nga nagtagal, lumabas na nga ng kwarto ang mga ito. "Anak, Rainali," bulalas ng kanyang ina. Sa halip na magalit, umiiyak itong nagmamadali na nilapitan siya at niyakap. Ang dad naman niya, kinamayan si Matthew at nagpasalamat sa lalaki na ibinalik siya nito sa bahay. Kaya nagulat siya nang malamang kilala pala si Matthew ng kanyang ama. "Ma'am, Dad, magkakilala kayo ni Matthew?" Hindi siya nakatiis na nagtanong bago pa man i-introduce ang kasama bilang kasintahan nito at kunwaring ama ng kanyang dinadala. "Yes anak, kilalang kilala. Dahil si Matthew ang tumulong sa akin upang muli kong maiahon ang nalulugi kong kumpanya. At ngayon ay okay na ang lahat anak. Hindi mo na kailangan pang magpakasal kay Tyler." Pahayag ng kanyang ama na masaya. Napatingin siya sa gawin ng nakangiti lamang na lalaki. Kaya pala malakas ang loob nitong humarap sa kanyang mga magulang. Dahil may nagawa pala itong kabutihan na hindi malang nabanggit sa kanya ng lalaki. Siya patuloy itong nasurpresa. "Matthew, iho, lubos ako nagpapasalamat sa kabutihan mo. Lalo ngayong ibinalik mo sa amin si Rainali." Pahayag ng kanyang ina na maluha-luha pa rin. "Akala namin tuluyan nang mawawala sa amin si Rainali at hindi na magpapakita." "Wala pong anuman tita," sagot ni Matthew. "Daddy, Mommy, I'm sorry po sa nagawa ko sa inyo. Hindi ko lang po talaga gustong magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. At kaya po kami nandito ni Matthew para magpaalam sa inyong dalawa. Buntis po ako at si Matthew ang ama. Magkasintahan po kami." Alanganin at bahagyang kinakabahan ng magtapat ang dalaga. Sa kanyang ibinalita, nagulat ang dalawa, yung gulat na may halong saya. Ang mami niya ay awang ang labi na nakangiti. Ang daddy niya ay ganun din. "Kung ganun ay magkakaapo na kami. Ano pang inaantay ninyong dalawa? Magpakasal na kayo. Hindi ko akalaing si Matthew palang destiny mo anak at hindi si Tyler." Natatawang sabi ng kanyang ama. "Congrats Matthew. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak." Masaya pang dagdag ng kanyang ama. "Salamat po tito. Pangako aalagaan ko po si Rainali at ang aming magiging anak." Pagkatapos magkaayos ng lahat, nagpahanda kaagad ang kanyang ina ng almusal at pinagsaluhan nila iyon habang pinag-uusapan ang kanilang nalalapit na kasal. Napagdesisyon na nila iyon sa lalong madaling panahon. Matapos mag-almusal, nagpaalam si Matthew sa kanya at sa kanyang mga magulang. Papasok kasi ito ngayon sa opisina. "Susunduin kita bukas para asikasuhin ang kasal natin. Ready na ba ang wife-to-be ko?" Nakangiting tanong sa kanya ni Matthew habang inihahatid niya sa may kotse. Tumitig siya sa binata. "Bakit hindi mo sinabing magkakilala pala kayo ni Daddy? At ikaw ang tumulong upang makarecover ang kabuhayan namin?" Tila nagtatampo niyang tanong sa lalaki. "Hindi ko na nabanggit sa'yo. Malalaman mo rin naman eh. Na-surprise ka ba?" Naluluha siya sa saya. Sinong mag-aakalang si Matthew lang pala ang sagot ng lahat ng problema niya? Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo Matthew. Pero bakit mo to ginagawa? Niligtas mo ko sa kahihiyan sa pagdadalang tao na walang ama. At niligtas mo ang pagbagsak ng kabuhayan ng aming pamilya. Nagkataon lang ba? Sa sobrang saya, hindi niya maiwasan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pinahid niya ang kanyang luha at napaatras pa siya at bahagyang lumayo sa pagkailang. "Rani, please wag kang umiyak. Ginawa ko to kasi mahal kita. Wala akong pakialam kung sino ang ama ng dinadala mo. Ang mahalaga lang sa akin ay makasama kita." Pagtatapat ni Matthew,
Bilang reaksyon, natulala si Reynali. Hindi alam ang sasabihin at gagawin. Ngayong nalaman niyang mahal siya ng taong alam niyang may puwang din sa kanyang puso. Ilang segundo siyang nanatiling tulala at nakatitig lang sa binata. Nawala ang emosyonal na nararamdaman at napalitan ng excitement. Nagningning ang kanyang mga mata. Para bang biglang may paru-paro sa kanilang paligid. Nakaka-inlove kasi si Matthew. Sabi ko mahal kita. Any response or baka gusto mo ring sabihin na mahal mo din ako? Nanunod yun itong tanong. Ano pa bang magagawa ko? Kakasal na nga tayo. So I love you to Matthew. Hindi na siya nagpakipot pa. Total ay na love at first sight siya sa mukong na to. Naalala pa niya yung first time itong nakitang naglalaro ng basketball sa Barrio Maligaya. Akalain ba niyang sa ginawa nito pati puso niya napasok ng lalaki? Talaga mahal mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Matthew. Yes, tugon ni Reynali na hindi maiwasang kiligin, lalo at nakita niyang humakbang palapit sa kanya si Matthew. Kung ganun, official na kitang girlfriend? Na-excite at hindi makapaniwalang tanong muli ng binata. Tumango-tango at nagtantalizing eye si Reynali na lalong ikinalapad ng ngiti ni Matthew. Hindi niya mapigilang yakapin ng nobya at hagkan nito sa noo. Ngayon wala nang makakaagaw sa kanya kay Reynali, kahit pa ang ama nang dinadala nito. Sa opisina, habang abala si Matthew, nagulat siya sa biglang pagpasok ni Tyler. Mabilis ang naging hakbang nito palapit sa kanya at walang pag-aalangang binigyan siya ng malakas na suntok. Sa lakas ng suntok nito, nabalandra siya at bumagsak sa sahig. 1 linggo na rin ang nakalilipas simula nang makabalik sila ni Reynali sa Maynila. Marahil nakarating na kay Tyler ang balitang ikakasal na sila ni Reynali. Hayop ka, insan! Bakit sa dami ng babae sa mundo? Bakit ang babaeng mahal ko pa? Bakit si Reynali pa? Alam mong mahal ko siya. Kaya pala nananahimik ka dahil inagaw mo na pala siya sa akin. Gigil nitong sabi at bago pa man siya nakatayo, muli siyang binigyan ng isa pang malakas na suntok. Nalasahan niya ang dugo mula sa kanyang labi. Lumaban siya rito. Mabilis na sinagupa ang nagagalit na pinsan. Nang akmang susuntukin muli, nakaiwas siya at sinalo ng pisngi nito ang kamao niya. Wala akong inagaw sa'yo, Tyler, dahil hindi mo siya pagmamayari. Ako ang mahal ni Reynali at magkakaanak na kami. Wala ka na magagawa kundi tanggapin yun. Galit ding sabi ni Matthew. Parehong putok ang kanilang mga labi. Hindi ako papayag. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako, Matthew. Naturingan kitang pinsan. Inis na wika nitong nanlilisik ang mga mata. Huwag na huwag kang lalapit kay Reynali. Bago ko makalimutang magkadugo tayo. Di mo siya kailangan para magbago ka. Kundi gawin mo yun para sa sarili mo. Kung talagang mahal mo si Reynali, hahayaan mo siyang maging masaya sa piling ng taong mahal niya. At ako yun, Tyler. Sabi pa ni Matthew habang humihingal sa pagod dahil muli silang nagpambuno. Walang makaawat sa kanila dahil sarado ang kanyang opisina. Walang makakita kung anong nangyayari sa loob. Umaalo ng dibdib ni Tyler sa galit at hindi nito tinanggap ang pagiging talunan. Sa matinding galit, pinagsususuntok nito ang pader. Duguan ng kamao nang ito ay huminto sa ginagawa, kundi pa inawat ni Matthew. Naiintindihan ni Matthew ang nararamdamang kabiguan ng pinsan, subalit hindi niya rin kayang isuko ang babae. Magkakamatayan muna sila ni Tyler bago nito maagaw ang babaeng mahal niya. Umalis itong galit na galit sa kanya na walang paalam. Humihingal siyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng nobya. Ngunit hindi sinasagot. Nag-aalala siya na baka puntahan ito ng lalaki at may gawing hindi maganda. Nang hindi pa rin sumasagot ng babae, nagmamadali siyang lumabas ng kanyang opisina upang tunguhin ang elevator. Pupuntahan niya si Reynali. Sa mansyon ng mga isgera, dumating si Tyler na galit at may dalang baril. Kasalukuyang nagdidilig ng halaman si Reynali sa garden at naiwan ang cellphone nito sa kwarto kaya naman hindi naririnig ang pagtawag ng kasintahan. Nagulat na lamang ang dalaga nang makita si Tyler na papasok sa loob ng kanilang bakuran. Putok ang labi, may sugat ang kamao. Tyler? Bulalas na takot ni Reynali. Nabitiwan ng babae ang hose at napaatras sa takot sa papalapit na lalaki. Sa itsura nitong galit, tila ba may gagawin itong hindi maganda sa kanya. Sumama ka sa akin, Reynali, para walang masaktan. May pagbabanta ang boses ng lalaki
na naghatid ng mas matinding takot kay Reynali. Nang magkaroon ng pagkakataon, tumakbo siya papasok sa loob ng bahay. Ngunit naabutan siya ni Tyler at nahawakan sa isang braso at ngayon pilit siyang kinakaladkad palabas ng bahay upang isakay sa kotse. Saktong wala noon ang kanyang ama at ina at tanging katulong lamang ang kasama niya. Kaso nasa palengke pa ang babae. Basta napahumindig siya sa takot at nawala ng ulirat nang tutukan ni Tyler ng baril sa sintido at takutin na papatayin kapag hindi siya sumama sa lalaki. Kaya marahil sa takot, nawala ng malay si Reynali. Walang sinayang na pagkakataon si Tyler na isakay ang babae sa kanyang kotse at pinaharurot palayo. Ilalayo niya si Reynali kay Matthew at silang dalawang magsasama habang buhay. Sa kabilang dako, nakikipagkarera sa mga sasakyan sa highway si Matthew. Marating lamang ang bahay ng nobya at habang nagpapatakbo ng mabilis, patuloy nitong tinatawagan si Reynali. Ngunit walang sumasagot kaya mas lalo siyang nag-aalala dito. Pagdating, napamura na lamang siya nang makitang bukas ang gate at walang katao-tao ang bahay. Naiwan pang bukas ang gripo, halatang itinakas si Reynali. Palabas na sana siya nang may humintong tricycle sa tapat at bumaba ang maid ng mga isgera. Nagtataka pa itong napatingin sa kanya dahil siguro sa pumutok niyang labi. "Sir Matthew, may problema ba?" Nagtataka nitong tanong. "Kinidnap ni Tyler si Reynali. Tawagan mo ang mga magulang niya." "Ha? Ano?" Hindi niya na sinagot ang tanong ng babae na agad tinungo ang kanyang kotse. Tumawag din siya ng pulis. Tsak na hindi pa nakakalayo si Tyler. Kailangan niya itong masundan. Mabilis namang umuwi ang mag-asawang isgera matapos tawagan ng katulong upang tingnan sa CCTV footage kung si Tyler nga ang kumidnap sa kanilang anak. At nang masiguro, napamura si Mr. Isguera na agad tinawagan ng mga magulang ni Tyler. "Mr. Condes, oras na may masamang mangyari sa apo at aking anak, ipapakulong ko ang anak ninyo." Galit na sabi ni Abner kay Mr. Condes matapos sabihing kinidnap nito si Reynali. "Mr. Isguera, para namang hindi tayo magkaibigan. Mahal ng aking anak ang anak mo. Natitiyak kung hindi niya sasaktan si Reynali." Sabi pa ni Condes sa kabilang linya. "Siguraduhin mo lang ang sinasabi mo dahil buhay ng apo ko at ang anak ko nakatayo dito. Trespassing ang ginawa ni Tyler. May dala siyang barel. Tinutukan niya si Reynali at kitang-kita sa CCTV na nawala ng malay ang anak ko. May ebidensya ako." Hindi makontrol ni Mr. Isguera ang kanyang galit habang ang ina ni Reynali sa tabi nito umiiyak sa matinding pag-aalala. Nangako naman si Mr. Condes na ibabalik agad si Reynali kapag natawagan si Tyler. Pero sa kabila nito, hindi pa rin makampante sina Abner at Lorna hanggat hindi na ibabalik ng ligtas sa kanila ang kanilang anak. Hindi alam ni Reynali kung ilang oras siyang nakatulog, basta nagising siyang maayos na nakahiga sa ibabaw ng kama sa isang malamig na kwarto. Nang malalang nangyaring pagkidnap sa kanya ni Tyler, nagmamadali siyang bumangon na tinungo ang pintuan habang pinakikiramdaman ng sarili. Baka kasi may ginawa sa kanyang lalaking yun. Mabuti naman at wala siyang ibang naramdaman. Madali niyang pinihit ang siradora, pero kusa naman niyong bumukas at iniluwa sa pinto si Tyler na may dalang pagkain. Nakangiti ang lalaki sa kanya, pero ang kaba ay matindi sa kanyang dibdib dahil sa takot ng maaaring gawin ng lalaki sa kanya. "Tyler, pakawalan mo ko dito. Uuwi na ako sa amin. Alam kong hinahanap na ako ni na mami at daddy." Nakikiusap niyang saad kay Tyler. Bumuntong hininga ito bago siya tiningnan. "Mahal kita, Reynali, at magsasama tayo habang buhay. Alam kong balang araw matututunan mo din akong mahalin." "Si Matthew ang mahal ko. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin, Tyler. Alam kong may nakalaan para sa'yo na mamahalin ka at tatanggapin ka. Huwag mo nang hintayin may masama pang mangyari sa'yo. Maging magkaibigan na lang tayo, please." Nakikiusap pa rin ang tono ni Reynali pero tila walang narinig si Tyler. Maging ang cellphone nitong kanina pa tumutunog ay hindi pinapansin ng binata. "Kumain ka't pagkatapos ay aalis tayo. Pupunta tayo sa isang tahimik na lugar kung saan hindi tayo masusundan ni Matthew." Sa halip ay utos nito sa kanya. Pagkatapos ay tsaka ito lumabas. Hindi niya pinansin ang sinabi nitong kumain. Bagkus nag-isip siya ng paraan kung paano matatakasan si Tyler. Nakalak ang pinto nang muli niyang pihitin. Pagkatapos tiningnan niya ang bintana kung sarado din yun. Mabuti na lang at nakabukas.
Pero halos malula siya nang makita ang ibaba. Palagay niya ay nasa pangalawang palapag lang naman ng bahay ang kanyang kinaroroon ng kwarto. Binuksan niya yon habang pinag-iisipan kung papaano siya makakababa nang hindi tatalunin ang mataas na bintana. Isinara mo ng maigi ang pinto para sakali mang magtangkang pumasok si Tyler, hindi ito makapapasok. Binuksan niya ang cabinet at nakita niya ang mga polong nakahanger. Sa palagay niya nasa bahay siya ni Tyler. Kumuha siya ng 3 damit at pinagbuhol-buhol niya yung saka itinali sa bintana bago siya lumabas. Kinakabahan siya pero kailangan niyang lakasan ang loob niya. Kundi baka kung anong gawin sa kanya ni Tyler. Samantala, nagpakalat na ng mga pulis si Matthew maging ang mga magulang ni Rainali at kasalukuyan ng hinahanap ng mga ito ang dalaga. Nagpalagay na rin ang mga pulis ng checkpoint palabas ng Maynila para sakali man maharang ng mga ito ang lalaki. Si Matthew ay tinungo ang bahay ni Tyler. Nagbabaka sakali siyang doon dinala ang kanyang nobya. Tsak kasing hindi ito makakalabas ng Maynila ngayon. Panay naman ang tawag ng magulang ni Tyler sa kanilang anak. Ngunit sa halip na sagutin ni Tyler ang tawag ng mga ito, pinatay ang kanyang cellphone upang hindi makaabala sa kanyang plano. Walang makakapigil sa kanya. Hindi niya papayagang makuha ni Matthew sa kanya si Rainali. Dadaan muna ito sa kanyang mga kamay. Sa mga sandaling yun, sinubukan na ni Rainali lumabas ng silid matapos maitali ng maayos ang gagamiting tela pababa ng bintana. Takot na takot siya, kaya napausal siya ng dasal. Ayaw niyang may masamang mangyari sa anak niya. Dahan-dahan siyang nagpadaus-dos habang nakakapit ng mahigpit sa tela. Sa totoo lang ay hirap na hirap siya at gusto na lamang bumitaw, kundi lamang kailangan niyang paglabanan ng takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Masigit kasi iyong nagpapahirap sa kanya dahil dama niya ang pangangatog. Laking pasasalamat niya na halos mapaiyak ng tuluyang makababa. Tsaka niya tinakbo ang gate pero nadismaya siya nang mapag-alaman ng nakasarado iyon at walang susi. "Rainali!" Tawag mula sa bumukas na front door. Marahil alam na ni Tyler na nakalabas na siya ng kwarto. Nagkukumahog siyang nagtago at hindi alam kung saan magkukuble. "Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalabas ng bahay ko dahil sarado ang gate. Magpakita ka na sa akin." Malakas na sigaw ni Tyler habang siya nagmamadaling nagtago sa likod ng sasakyan ni Tyler. Nangangatog siya sa takot na napapatakip ng kanyang bibig upang hindi nito marinig ang kanyang pag-iyak. Para itong nababaliw na lalo niyang ikinatatakot. Pero hindi niya akalaing magpapaputok ito ng baril na ikinasigaw niya. Kaya nalaman ni Tyler kung saan siya nagtatago. Nakalaunan, nasa harapan niya na ito. Napangisi ang lalaki bago siya hinawakan sa braso. "Hindi naman kita sasaktan, Rainali. Kaya hindi ka dapat matakot sa akin, okay? Gawin mo lang ang mga sinasabi ko at magkakasundo tayo." Hinapit siya nito at marahas na hinalikan sa labi. Ngunit malakas na sampal ang iginawad niya kay Tyler. Natigilan ito at galit na tumitig sa kanya. Bago siya sinikmuraan, kaya napaluhod sa sakit si Rainali. Ramdam niya ang kumalat na kirot sa buong tiyan niya at sumidhi ang sakit na iyon nang buhatin siya ni Tyler papasok sa loob ng bahay. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Nagsisisigaw na siya sa pagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. At hindi siya nabigo nang biglang bumukas ang pintuan. "Bitawan mo siya, Tyler." Malakas na sigaw mula sa bumukas na gate nang malakas itong sipain ng bagong dating. Galit ang anyo nitong malalaki ang hakbang palapit sa kanila. "Matthew!" Inis na sambit ni Tyler at napilitan siyang ilapag nang malakas niyang kagatin ang braso nito. Sinalubong kaagad ito ng suntok ni Matthew kaya bumalandra si Tyler na hindi na iyon napaghandaan pa ng lalaki. Siya man ay nagsisisigaw nang kalaunan ay umuulan ng suntok sa kanyang harapan. Nakalaunan, nararamdaman niyang mainit na likidong umaagos mula sa kanyang puwerta. "Matthew, ang anak ko!" Puno ng pag-aalala niyang sigaw sa takot na baka may mangyaring masama sa kanyang anak. Mabilis siyang dinaluhong ni Matthew at pabuhat na dinala sa labas ng gate matapos nitong makitang dinudugo siya. Maingat siyang isinakay sa kotse nito at sumakay ng kotse bago iyon pinaharurot. Agad inatima ng mga doktor si Rainali pagdating sa hospital, kaya naman naagapan ng dinadala nito. Laking pasasalamat niya na walang nangyaring masama sa kanyang anak, kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Umiiyak pa rin siyang yakap ni Matthew nang dumating ang kanyang mga magulang na tinawagan pala ng kanyang nobyo. Tulad niya, umiiyak din ang kanyang ina na agad siyang niyakap.
Sa labas ng hospital, nag-usap naman si Matthew at ang ama ni Rainali tungkol sa ginawa ng pinsan na si Tyler, na ngayon ay nahuli ng araw ng mga pulis at kasalukuyang iniimbestigahan na. Kahit kadugo niya pa si Tyler, kailangan itong managot sa batas ng ginawa nito sa kanyang nobya. Pasalamat nga ito't walang masamang nangyari sa bata, kundi baka ano pang magawa niya rito. At dahil ligtas naman ang baby, kinabukasan, inilabas na kaagad sa hospital si Rainali. Tila na trauma pa ang dalaga na nagkulong sa kwarto na ayaw pang lumabas. Si Matthew naman, naging abala sa araw na iyon, pero maya't maya ay tinatawagan ng nobya. Ang nais ay maikasal na sila para lagi na itong kasama. Pero syempre, kailangan nilang magintay sa itinakdang oras para sa kanilang kasal. Nang magkaharap sila ni Tyler, humingi ito ng tawad sa kanya, maging ang magulang nito. Dahilan ni Tyler, nabulagan lamang ito sa matinding pagmamahal para kay Rainali. Sa ngayon ay nakakulong na ito at pinagbabayaran ng nagawang kasalanan. Alam mo, Cass, nawiwindang talaga ako sa nangyari sa life mo. Yung una, tumakas ka dahil kay Tyler. Then nakilala mo naman ang dawan mo sa Barrio Maligaya, which is si Matthew na super inggo ng buhay mo. And now buntis ka naman sa lalaking nakasama mo sa hotel ng gabing yun. Talak ng pinsan niyang si Winona. Tinawagan ito ng kanyang ina para puntahan siya. Para may makasama at may makausap man lang. Napabuntong hininga siya. Alam mo, Cass, hindi ko na nga naiisip kung sino yung lalaking kasama ko sa hotel ng gabing yun. Mahal ako ni Matthew at ikakasal na kami. Tanggap niya rin ang baby ko. Panira lang talaga si Tyler. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin yung takot sa ginawa niya sa akin. Tumabi ito sa kanyang kama at tumingin sa gawin niya. Baka naman talagang in love sa'yo yung tao. Sayang si Tyler. Mukhang yummy pa naman. Pag ko ay malanding tumawa na tila may nais ipahiwatig. Huwag na natin siyang pag-usapan, Cass. Mas lalo ko lang naaalala ang ginawa niya sa akin. Tumayo ito at tiningnan ang suot na orasan. Magbihis ka. Aalis tayo kaysa magmukmuk ka ng ganyan dito sa kwarto mo. May bibilhin ako sa mall dahil may dadaluhan akong party bukas ng gabi. At dumaan na rin tayo sa salon. Wala ka naman ang dapat pang ipag-alala dahil nakakulong na yung Tyler na yon. Napatingin lang siya at walang balak umilos. Pero marahan na siyang hinila ni Winona at ito na rin ang nagbukas ng kanyang closet at namili ng isusuot niya. Napilitan siyang magbihis at sumama na lamang sa kanyang pinsan. Tama naman ito, wala na siyang dapat katakutan. Nag-text na lamang sa nobyo upang magpaalam na may pupuntahan kasama si Winona. Bibili na rin siya ng pangdagdag na regalo para sa kanyang bridesmaid sa nalalapit nilang kasal ni Matthew. Sir, heto po ang babaeng nakasama mo sa isang hotel noong gabing lasing ka. Sabi ng lalaking pumasok sa opisina ni Matthew. Isang larawan ang iniabot sa kanya ni Obel pagpasok nito sa kanyang opisina. Si Obel ang kanyang inutusan para imbestigahan kung sino ang nakasamang babae sa loob ng hotel noong gabing lasing na lasing siya. Natigilan si Matthew habang tinititigan ng larawang inilapag nito sa ibabaw ng kanyang mesa. Larawan iyon ng kasintahang si Rainali. Mabilis niya itong pinulot at tila namamalikmatang pinakatitigan ng nobya bago nagdududang binalingan ng tingin si Obel. Sigurado ka ba? Yes sir, may kuha po akong CCTV footage sa labas ng silid. Kinuha nito ang cellphone at nagbukas ng files bago nagplay ng isang video. Kita nga niyang si Rainali ang lumabas mula sa silid na nagmamadali pa. Kung ganoon, ang kasintahan niya at ang babaeng yun ay iisa lang. Kaya pala ganito na lang ang reaksyon niya nang makita sa una ang babae. At kung si Rainali ang babaeng yun, ibig sabihin lang noon siya ang ama ng dinadala nito. Pigil ang kakaibang tuwa nang bumunot siya ng lilibuhin sa kanyang wallet at inabot kay Obel na puno ng pasasalamat. Salamat sir. Malawak ang ngiti nito bago umalis. Nang lumabas naman si Obel, tsaka pa pinakawalan ni Matthew ang pinipigilang saya kanina. Yes! Daddy na ako! I love you, Rainali! Sigaw niya kasabay ang mataas na talon. Napapangiti tuloy ang sekretarya ni Matthew na kakapasok lang upang may papirmahang dokumento sa lalaki. Pero nagkunwaring walang nakita at isinarado ang pinto. Kinagabihan sa kwarto ding yun, ipinareserve ni Matthew para sa kanilang dinner date ni Rainali mamayang gabi. Sa sorpresahin niya ang nobya. Kailangan nitong malaman na siya ang lalaking nakasama nito ng gabing yun. Maaga pa, sinundo na ni Matthew si Rainali para sa kanilang dinner date. Ready na rin ang dalaga dahil kanina pa siya tinawagan ng nobyo. Napakunot ang kanyang noo
nang makita ang pamilyar na lugar na binabaan sa kanya ni Matthew. Bagay na nagpaalala sa kanya ng gabing siya'y mahina. Bakit sa hotel ang dinner date natin? Pwede namang sa isang restaurant. Nang pumasok sa silid at hindi niya malaman ang mararamdaman, nilapitan siya ni Matthew at hinila palapit sa kama. Sa isang mesa, puno ng pagkain at may 2 lobo kung saan nakasulat ang I love you, Rainali. Hindi ko nakalimutan ng gabing yun, kaya pinaimbestigahan ko kung sino ang babaeng nakasama ko dito. Ilang buwan na ang nakalilipas. Sa kalasingan, hindi kita maaalala. Alam kong hindi mo rin ako matandaan kahit na ilang beses na tayo magkasama. At muli, ipapaalala ko sa iyo na ako ang lalaki na kasama mo ng gabing yun. Hinapit siya ni Matthew at marahang siniil ng halik sa labi. Mga halik na nagpahina sa kanya kagaya noong gabing yun. Kung ganoon, ikaw ang lalaking yun? Ikaw ang ama ng anak ko? Naluluha sa galak si Rainali matapos ipaalala ni Matthew sa kanya ang lahat sa pamamagitan ng halik nito. Ako nga, at napakasaya ko dahil nagbunga ang gabing yun. Napunan mo ang lahat ng lungkot na nararamdaman ko sa pag-iisa simula nang dumating ka. Mahigpit siyang niyakap ni Matthew na tuluyan ng umiyak. Sa gabing yun, mas lalo pang naging malalim ang kanilang pag-iibigan sa isa't isa. May rason pala kaya nabihag agad ang damdamin niya, kahit sa unang pagkikita pa lamang nila ni Matthew. Walang kasing saya na matuklasan na ang lalaking yun ay si Matthew. Kahit ang pinsang si Winona, nagulat at hindi makapaniwala. Hindi na nalaman ng kanyang magulang ang pangyayaring yun, lalo't masaya silang ikinasal ni Matthew na wala nang pag-aalinlangan pa sa isa't isa. Nagsumpaan sila sa harap ng altar at saksi ang marami sa kanilang pag-iisang dibdib. Siyempre, invited ang pamilyang kumupkup sa kanila. Tuwang-tuwa pa si Danica na akala hindi na sila magkikita pang muli. At siyempre, mas pinili nilang mag-honeymoon sa Barrio Maligaya. Doon kasi tahimik ang lugar. Naisipan pa nilang mag-asawa na bumili ng lupa sa baryo at patayuan ng sariling rest house. At dahil malawak ang lupain ni na Itay Efren, ibinigay sa kanila ang lupang pwede nilang pagtirikan ng kanilang bahay. Para pag gusto nilang magbakasyon at balak nilang umuwi, ay may matitirahan sila. At habang nasa Maynila, sina Itay Efren ang nag-aasikaso sa kanilang ipinapatayong bahay. Umabot iyon ng 4 na buwan bago yun nabuo at ngayon 7 buwan na ang tiyan niya. Nag-stay pa nga sila rito ni Matthew habang inaantay ang paglabas ng baby nila. Hanggang sa, "Congratulations, it's baby boy." Masayang pagbabalita ng doktor matapos mailuwal ni Rainali ang kanilang first baby ni Matthew. Sobrang saya nila pareho. Mahigpit siyang niyakap ng asawa at labis na nagpasalamat. Saksi si Matthew sa hirap ng delivery niya dahil hindi ito pumayag na hindi siya samahan sa kanyang paghihirap. Mailuwal lang ang kanilang anak. Paglabas niya ng delivery room at ilipat sa isang private room, masayang nakaabang ang kanyang mga magulang at naroon din ang kanyang pinsan. Masaya silang sinalubong at pinag-agawan ng kanyang anak na karga ng isang nurse na nakasunod sa kanila. Si Winona ay panay ang kuha ng larawan ni baby. Nagkagulo lamang ang lahat nang biglang pumalahaw ng iyak ang kanyang sanggol. Yun pala ay nagugutom dahil pagkatapos noon nakatulog na ito. Kaya naman ang mga kasama pabulong na lamang na nag-uusap at baka magising ang cute nilang baby. Inasikaso naman siya ng asawa bago siya pinatulog upang makabawi ng lakas. Nangako itong mananatili sa kanyang tabi hanggang siya ay magising. "Kamusta ka na, pinsan?" Tanong ni Matthew kay Tyler. Nakalabas na ito sa kulungan. Ilang buwan lang at nangakong hindi na sila guguluhin pa ni Rainali. "Heto, unti-unting nagmumove on. Salamat, pinsan, at napatawad ninyo ako ni Rainali. Masaya na ako para sa inyo. Matitiis ba naman kita magkadugo pa rin tayo?" Tinapik ni Matthew sa balikat at nagpalitan sila ng ngiti bago nagkaayaan na uminom paglabas nila ng opisina kahit na isang beer lang. Pinaunlakan naman ni Matthew ang pag-aya ng pinsan habang pinag-uusapan ang magandang plano nito sa pagbabagong buhay. Gabi na nang makauwi si Matthew at hinanap kaagad ang asawa. Natagpuan niya ito sa kwarto ng kanilang anak na nagpapatulog. "Nakainom ka?" Nagtataka pa nitong tanong sa kanya nang hagkan niya ito sa labi at maamoy ang alak. "Konti lang," tugon niya. Ikinuwento ni Matthew ang pag-uusap nila ni Tyler nang tunguhin siya nito kanina sa opisina. Napatawad na rin naman niya ang pinsan nito.
Siguro kasi hindi lang matanggap ni Tyler na hindi talaga sila nakalaan para sa isa't isa. Masarap ding mamuhay na walang kinikimkim na galit sa dibdib. At mas masaya kung kaklose niya ang kamag-anakan ng asawa. Lumipas pa ang mga taon na naging maayos ang kanilang pagsasama ni Matthew. Yun bang araw-araw, pinaramdam sa kanya nito ang pagmamahal na walang kapantay sa kanila ng kanyang anak. At para kay Reynalyn, sa piling ng asawa at ng kanyang anak, wala na siyang mahihiling pa. Dahil isang perfect na asawa si Matthew.